so cool. And with my star we're gonna reach, understand, gonna love until the very end. Peaches, 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 I love you. Oh, peaches, peaches, peach, peach. And ito na nga ang toy na re-reviewin natin for today. This is the Nintendo Plus Illumination, the Super Mario Bros. Movie Bowser. Oh, yeah! And pag binili natin siya, ganitong klaseng packaging ang meron siya sa harap and sa likod and at the side, on the other side, and on top and at the bottom. There you go! And makikita nga natin dito, malinaw na malinaw pa na ang price ng Bowser na to ay $2,999 from Toy Kingdom. Baka naman! And as you can see here right now, nandito na ang ating main figure na si Bowser. Of course, let's check muna yung kanyang details. There's something sa kanyang mukha, na parang, alam mong kontrabida siya. Alam mong kalaban siya ni Mario. Pero pag nakikita mo yung mukha niya, parang ang cute-cute niya at gusto mo pa rin siyang pisil-pisilin. Ang ganda ng pagkakagawa ng details nila dito sa Bowser na to. Pagdating pa lang dun sa eyes niya, buhay na buhay. And inside ng mouth, yun. At nandun yung kanyang light effect mamaya. And even kasi yung tongue niya, ayan yung dila niya, tsaka yung loob ng mouth niya, magkaiba ng kulay. Usually, iba niyan, same na lang, diba? Hanggang dito sa scalp na kanyang eyebrows. This is the eyebrowser. And then, nandito yung kanyang hair na parang Super Saiyan din pala siya dito. Pero ang ganda ng details hanggang dito sa kanyang body. Yan. And even sa texture. Yung texture mismo nung kanyang katawan is talagang buong buo. At ang ganda. Okay na okay. Solid na solid yung mga details ng Bowser nito hanggang sa kanyang paa. Gusto ko rin yung pagka-gradient. Nung green and then nagiging yellow na dito sa part na to. Ganda. Pagdating sa likod niya, yung mga details pa. Okay, alright. Although dito pagdating sa hair, medyo naging halata. Medyo obvious talaga yung line. Pero sana ang ginawa nila dito is kinortihan nila based pa rin doon sa hair. Masyadong halatang obvious na. Anyway, pagdating dito pa sa kanyang shell, ang ganda ng shell niya. At malambot malambot yung shell niya. Yung hair niya kasi, yung ibang parts, body parts niya tigas na. Pero pagdating dito sa shell niya, yan, even yung mga spikes dito, soft. Syempre, except dito kasi ito is yung switch na natin. Then, yung tail niya, ang ganda nung details ng Bowser dito. Now, para sa articulation ng Bowser na to, let's start dito sa kanyang head. Yung head niya is, wala palang articulation yung head niya. And even yung mouth niya, wala ring articulation. Which is medyo bummer yun. Kasi for this figure, sa ganung klaseng price, naintindihan ko kasi meron siyang gimmick na light kasi baka madamage yung wiring. Pero nilagyan nila ng kahit konti lang, not necessarily na kailangan bigyan natin siya ng 360 na head turn. Diba? Konting tiltage lang naman dyan sa head. Is malaki ng difference nun sa ating main figure. Pagdating sa balikat niya, meron siyang arms wide open. With arms wide open, Peaches. Oh, yeah! And then, syempre, narotate pa yan ng ganyan. And then, wala na siyang any bicep rotation dito. Isa pa yon. Sana naglagay sila ng bicep rotation dito sa part na ito. At total, may line naman na sila dyan. Sana sinunod na nila dito yung seam line mismo, yung articulation niya. Pero pagdating sa elbow niya, ayan, makita nyo, may muscle siya dyan. Part yung articulation niya. Maganda naman yung articulation sa elbow niya, fully bent na. Pagdating dito sa hands niya, naro-rotate na lang yan. Pagdating sa waist, wala na siyang any articulation dito sa body niya. Pero pagdating sa legs niya, kaya niyang mag-Van split. Ang sagwa, tingnan dito ni Bowser. Kaya niya maka-high kick ng ganyan. Mataas din yung high kick, ha? And then yung back kick niya, ayan, mataas din yung back kick. And then medyo limited yung articulation niya dito sa mismong hita niya. Pagdating sa thigh part, wala nang any articulation dito sa gitna. Sa knee bend niya, ganda rin yung knee bend niyo. Buong buo. Pagdating sa foot niya, ayan, rotate lang yan ng ganyan. Wala nang any tiltages dyan. Pero sana nilagyan pa rin nila. And of course, pagdating dito sa tail niya, yan, meron siyang articulation dito na rotate siya ng ganyan. And also itong part na ito.
to. Tail niya kasi medyo soft rubber na. So para sa gimmick ng Bowser natin na to, ang gagawin lang natin para malagay natin yung batteries niya sa likod, itong buong shell niya sa likod. Yan, okay. So parang ipipeel off mo lang talaga yung pinaka shell niya dyan sa likod. Open natin yan. Oh, wala pang battery sinama si Toy Kingdom. Siyempre, kukuha muna tayo ng mga battery kung saan-saan dahil wala pala tayong nakahandang battery. And we are now going to put the batteries here. And according sa ating instructions is kailangan natin mag-drop ng konting water dito dyan sa likod ng kanyang hair. And magagawa natin yan dahil may kasama naman siyang maliit na droplets of water dito. May kasama siya talagang lagayan ng water sa loob ng lagay niya. So be careful lang din guys kasi baka maitapon nyo kaagad yung box. Hindi nyo makuha ito. Transparent kasi kaya hindi gaano halata doon sa mismong packaging niya. So right now nilagyan na natin siya ng waters. And papatakan natin siya ng siguro 10 times. Make sure na hindi itong malagyan ninyo kasi masisira yan. 10. Yan. So right now, pwede na natin siyang i-close. Okay, make sure na talagang tightly close itong part na to para hindi mag-spill off. Then, sarado na rin natin itong kanyang battery compartment here. Then ito kanyang shell, balik na natin. Diyan lang naman yan papasok. Okay, and then make sure na naka-fit lahat. And then, ang gagawin natin dito para kay Bowser, press lang natin itong part na to. Pag press natin siya, yun! Nag-smoke! Wow! Mas maganda yan kung sarado lahat ng lights. Yan. I think mas maganda yung ganyang effect. Tapos, i-check natin kung mas makikita natin yung kanyang fire breathing. 1, 2, 3. Yun! Nakita nyo ba yan, guys? Ayun. May smoke talaga. Oh, diba? Parang nagbe-vape lang si Bowser. Astig! Maganda yan habang kumakanta siya ng Peaches, 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 Peaches! Oh! Yun, so ang astig nung feature na yun, grabe yan. Now, para sa height ng Bowser natin na to, actually, pag naka-regular stand lang siya, nasa around 7 inches lang siya. Mahirap kasing straightforward yung legs niya rito. Hindi mo siya matatayo nang naka-straightforward yung legs niya. Yung pagkakagawa sa kanya is talagang nakaganyan lang yung legs niya. So medyo naka-split type siya. Para siyang aircon. Kaya pala may hangin siya dito. Split type aircon. There you have it now guys. Ito na ang ating Super Mario Bros. Movie Bowser. What do you think of this figure guys? Is it smoky or not? But for me, overall, this is just an honest review. For the price range niya na 3,000, given yung playability nitong Bowser na to, medyo namamahalan ako doon. I think it's much better kung hintayin nyo mag-sale itong Bowser na to para at least makuha nyo siya sa mas mababa pang price. The reason for that is because although pinagmalaki nila na may 14 articulations nga daw dito si Bowser, but yung articulations niya is hindi gaano nakadagdag sa playability niya. But yung mga articulations niya na yon is like parang hindi ganun kalaki yung magiging effect sa overall na posing ni Bowser. Pinaka naging biggest problem dito is itong articulation niya dito sa kanyang leg. Kasi ang pinaka-best lang na maitatayo mo siya is yung bend yung knees niya na ganyan. So, yung very common lang na tayo ni Bowser, diba? And even yung head niya, wala rin siyang articulation dyan, which is napaka-crucial din niya. Pero I think, yun nga, hindi na nila nagawa yun. It's because may mga wirings, may lights dyan, and meron pa palang pipe na kailangan labasan nung smoke na yun. So, I think lahat yun is nagkaroon ng effect, kaya hindi na siya nagkaroon ng articulation dito sa kanyang neck. Although, ang pinaka-strong point ng Bowser na to is yung talagang kanyang gimmick, which is yung kanyang light effect and yung kanyang shock effect. Yan. Yun ang number 1 dito. Overall, kung ikaw ay Super Mario Brothers collector, lalo na kung Bowser or lalo na kung gustong-gusto mo yung movie na yun, I think maganda pa rin na mai-add mo to sa collection mo. Kami, ang isa sa pinaka-deciding factor ko kung bakit kami bumili ng toy na to, it's because talagang tuwang-tuwa kami doon sa movie. Kasi kung titingnan mo rin naman siya, aesthetically, maganda naman yung pagkakagawa sa kanya compared sa mga knock-off na nakikita na natin dyan sa mga iba't ibang market. Pero at least this one, maganda yung overall aesthetic niya. Diba? Peaches!